Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Mga ka-trigger, welcome po dito sa ating munting YouTube channel, ang Pinoy Firearms Instructor. Okay, at pinapalaala ko lamang na bago kayo, kung kayo ay magpapagawa ng baril, ako ay wala sa Pilipinas dahil mga may nagtatanong pa rin. Ako po ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant. Kung may problema po kayo sa baril ay magtanong kayo at kung kaya natin sagutin ay sasagutin natin yan sa abot ng ating malit na kaalaman. At itong number ng GCash sa akin likuran, huwag ninyong tawagan para bumili kayo ng baril. Wala po kaming pinagbibiling baril. Tanging pagtuturo lamang sa YouTube ang kaya naming i-offer sa inyo. Okay, at sa YouTube channel po natin, kung may ibibinta kayo, no for sale po sa ating YouTube channel. May nagbibinta kasi ng magazine. So yan, at bago ako bumati at magpasalamat, ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Kyle Justin. Okay, ang sabi ni Kyle Justin, Sir, ano po ang problema ng 9mm magazine ko na extra? Pag ginamit ko, pagkasa, okay naman, pasok sa chamber. Kaso pag pumutok na sa una, pangalawa, bumatangal ang bala. Di siya makapasok ng diretso sa chamber. Nakakalso siya sa bunganga ng chamber. Ano po dapat gawin? Okay, medyo malabo ito. Pero ang problema niya ay magazine na extra. Ibig sabihin, walang problema yung baril. Dahil yung extra magazine niya ang may problema. Okay, dahil ang sabi niya dito ay extra magazine. Okay, at bago natin yan sagutin ay gusto ko lang munang kayong batiin. At lalo tigit sa ating mga OFW, sa mampanig kayo ng mundo, mag-ingat po tayo, taglamig pa. At mag-ingat tayo sa ating trabaho na huwag tayong ma-aksidente dahil mahirap na. Okay? So, diba yung ingat po, ano man ang ating ginagawa. At pasasalamatan ko lamang yung ating 39,600 plus, 675 na mga subscribers na tayo ay patuloy naman dumadami kahit medyo mabagal pa. Maraming salamat doon sa mga nagsishare, nagla-like, nagta-thumbs up ng ating YouTube channel. At pinasasalamatan ko din yung mga hindi nag-skip ng ads sapagkat ang YouTube channel nga po natin ay pang charity. Tayo po ay may tinutulungang mga nag-aaral na mga bata na 6 na ang kinikita ng ating YouTube channel ay para sa kanila. Yung aking kita sa aking kumpanya ay okay naman. So ayan, at maraming salamat sa mga nagpapadala dito sa ating GCash number, dito sa aking likuran. Okay, shout out kay Alfredo Isidro Ordo Sipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kay Jubil Platon Boy Umay ng Riyadh sa Saudi Arabia, kay Umbet ng Kia Motors Kuwait, kay Anthony Evangelista ng Pasay, kay Conrado Ilulaylio, kay Junard Diaz, at merong ayaw magpakilala, tawagin na lamang nating Sir Adrian. Okay? At hindi naman po tayo tumitingin sa laki ng halaga. Kahit po mga maliliit yan, kung marami naman tayo nagtutulong-tulong, yan po ay malaki ang magagawa para sa ating mga beneficiary. Okay, ayan. At sangayon kay Kyle Justin, yung kanyang extra magazine. Okay, so ibig sabihin talaga, yung isang magazine niya ang may problema. Dahil extra lamang, ibig sabihin, yung ibang magazine ay walang problema. Okay. So, ang una mong tingnan, pagka ganyan na nakakaproblema sa magazine, tingnan mo kung gaano kalakas yung spring. Okay? Dahil pag mahina na yung spring niyan, ay hindi makakasagad yung hindi makakasagad yung kanyang bala. Okay, so pag dumaan itong slide sa ibabaw, kamukha nito, pag dumaan itong slide sa ibabaw, hindi niya makukuha ito at sa halip ay ang tatamaan itong kanyang bed rito,
yung kanyang pangkuha ay itong ibabaw nito. Okay? So pagka mahina itong spring niya. Okay. So ganun ang gawin mo. Ang isa pa, tingnan mo ang kanyang magazine pag walang slide. Tingnan mo, isukat mo ganyan kung parehas ba sa ibang magazine, baka nakalubog itong magazine mo. Okay, kuha tayo ng ibang slide dito ha. Ito palagi ko na itong tinuturo eh. Ito. Saglit lang ha. Para okay, wala dito yung kasi nating slide eh. Ito. Tingnan mo kung yung slide, kung yung magazine mo ay baka mababa ang tayo kaysa sa ibang magazine. Baka yung ibang magazine ay ganyan ang tayo. Baka yun namang sinasabi mong isang extra mong magazine ay mababa ang tayo. Baka mababa. So titinan mo, pag yan ay mababa, ang ibig sabihin, ito ay mataas ang tayo nito. Nasa bandang taas. So kinakailangan yan ay itong magazine cuts na to. Kinakailangan yan ay magdagdag ka dito para ito ay umangat pataas. Ito tinatamaan nito. Kamukha nito, nagkakamero niya ng nasisira na yan. Kamukha niya, mas malaki ang isa dito kasi dito tumatama yan eh. Ngayon ay magdadagdag ka dito, yan ay ginagawa ng acetylene. Okay, pero tatanggalin mo yung mga spring yan kung pawiwildingan mo para yan ay umangat pataas. Kung mababa ang isa pa, halimbawa naman at ang titinan mo rin ay itong paganon. Pag yan ay sobrang nakaganon, ang bala niyan ay nakalubog. Okay, ganito. Ayan, naglalagay tayo ng dami. Yan. Tingnan mo kung ito. Pag yan ay sobrang nakatupi, papasok, ang bala niyan ay nakalubog na ganun. Dahil nga itong naghahawak sa bala na ito ay sobra ang pagkaganon niya. So anong gagawin mo? Kung yan ay sobra, ay dapat ay madali lang gawin yan. Uunatin mo ng kaunti ito ng plies o ng long nose. Itong labi na to. Ito, unatin mo ng kaunti. Kaunti lang para yung kanyang bala ay umalsa. Kasi pagka hindi nakaalsa ang bala niyan, ang mangyayari niyan, yung kanyang bala, pakita ko sa inyo ng close up. Yung kanyang bala ay hindi makukuha. Okay? Kumbaga dito tatama yung slide, hindi dito sa puwit na ito. Kinakailangan nyo magtutulak diyan ay dito siya tumama. Dito. Kasi pag yan ay sumakay dito yung slide, yun ang mangyayari, may ipit yan. At ang mangyayari diyan ay nakaganyan yan. Nakaganyan yan. Pagkatapos yung slide mo ay andi dito yung slide mo. Kumbaga itong slide mo ay nakasakay na ganyan, no? Yan. Nakaganyan. Wala dito yung hindi nakaganyan. Okay? So naunawaan ninyo. Yung slide mo ay dito sasakay sa ibabaw ng bala, may ipit yan at hindi yan papasok dahil nakadagan dito yung slide mo sa ibabaw, nandito yan. So tingnan mo kung yung slide mo ay nakadagan dito. Okay? Nakadagan dito dahil
Dahil ang sabi mo sa akin ay yung extra magazine lang. So, hindi ko pagbibintangan yung baril mo dahil ang sabi mo yung extra magazine ang nagkakaproblema ka. Hindi yung kung yan ay okay sa ibang magazine, so walang problema yung baril mo. Nasa magazine talaga ang problema mo. So, tingnan mo yung magazine mo baka yung magazine mo kasi ay may yupi-yupi dito. Pag ang magazine mo ay may yupi-yupi dito at saka dito, yung follower mo ay magi-stack yan, magi-stack. Titingnan mo ngayon yung iyong magazine kung hindi ba nagi-stack. Susundutin mong gano'n, no? Sundutin mong gano'n. Yan, susundutin mong ganyan. Kung hindi sumasabit, baka kasi yung follower mo ay may sinasabitan. Okay, pag may sinasabitan yung follower mo, hindi maganda maglaro itong follower. Ito yung follower, ha? Yang nagtutulak sa bala. Baka yan ay may sinasabitan. Yan ay magkakameron ka ng problema sa pagloading. So, ayan. At ito, importante itong na to. Itong part na to. Pagka yan ay sobrang nakaganon, ang bala mo ay hindi nakalutang. Pag hindi nakalutang ang bala mo, sasakay sa bala mo yung slide. Okay? Sa halip na ang tulak ng slide ay dito sa puwitan, dahil nakaganyan yan, dito ang tulak sa ibabaw. So sasama yan pa ganun, hindi yan naangat dahil nakadaga ng slide, ang iyong slide dito. So yun ang nakikita ko. Hindi ko ang inireklamo mo ay magazine, kaya hindi ako magkukomento sa baril. Ibig sabihin yan, yung iyong baril ay okay sa isabong magazine. Doon lamang sa extra na sinabi mo. So, yun ang nakikita ko dyan. Unang-una, ulitin ko, ha, tingnan mo yung magazine mo kung walang mga yupi. Okay? Yan, maliwanag, ha, tingnan mo. At tingnan mo rin yung magazine mo kung yung follower mo, kung pag itinulak mo hindi nag-i-stack up. Hindi nag-i-stack up, maganda. Pagka tinulak mong ganito, halimbawa kumuha ka ng pantulak na ganyan. Yan, ganyan, maganda. Okay? At tingnan mo, ikumpara mo yung spring mo dun sa isa mong magazine na walang problema. Kasi pag mahina yung spring mo, natural, hindi niya matutulak yung bala pataas. Pag hindi yung bala maitulak pataas, gano'n na nga mangyari. Pag pumutok, hindi siya maipapasok ng slide sa kanyang chamber. Okay? At kung yan ay mahina, panoorin mo kung paano magpalakas ng spring ng magazine. Meron po tayong video niyan. Okay, yung niluluto sa LED. Lulutuin sa LED. Hindi ko na sa inyo yan. Yung paano palakasin ang spring ng magazine. Okay, batakin muna ninyong ganun. Pabain ninyo ng konti, saka ninyo iluto sa LED. Ando na yan. Pag naluto ninyo sa LED, lagay ninyo sa langis, motor oil, pwede ang used oil. Pagkatapos, ito ang hindi ko nasabi. Buhusan ninyo ng denatured alcohol at sindihan ninyo para hindi siya maging malutong. Okay, para maganda ang laro niya. Hindi lang matigas, maganda siya lumaro. Okay, ganun ang gawin ninyo. Patigasin yung spring. So, ang sunod, tingnan mo itong ibabaw na to. Kung sobrang nakaganon yan, ang bala niyan ay nakalubog. At pag ang bala niyan ay nakalubog, hindi siya maitutulak ng slide dito sa puwitan. Maitutulak siya ng slide dito sa ibabaw. Dito siya itutulak ng slide. So, hindi siya angat. Hindi siya angat dahil nasa ilalim siya ng slide. Kasi may liig dito yan eh. Yan o, may liig yan dyan. Dyan yan itutulak ng slide. Dapat yan dito itulak ng slide para pag dumating yan sa chamber, ito ay aangat. Papasok na gano'n yan. So, ayan ang nakikita kong niyan. At ito pang isa. Tingnan ninyo kung paputukin ninyo ng isang bala kung yan ay nag-open chamber.
Kasi kung hindi yan nag-open chamber, ay magkakameron din ng problema. Kaya, putok ng isang bala. Tingnan niyo kung nag-open chamber yan. Ibig sabihin, pag hindi nag-open chamber, mahina ang blue back niyan, hindi siya makasagad. Dito siya itutulak. Hindi makakarating dito yung slide niya. Dito makakarating at itutulak siya ng slide. Okay, so yun ang isa pang problema diyan, ang isa pang dahilan diyan. So ang sinasabi ko nga sa inyo, dapat pinapanood ninyo kasi napaliwanag ko na rin 'to eh. Pinapanood ninyo lahat yung aking mga video para hindi lang isang video ang pagbabatayan ninyo. Kasi may mga problema na sa ibang video ninyo makikita. So maaring kulang yung paliwanag ko ngayon, maaring kulang yung paliwanag ko sa dahil hindi naman ako naglilista ng mga sasabihin. Minsan may nakakalimutan din ako. Excuse me. Kaya nga sinasabi ko sa aking mga video na kung may alam pa kayong na hindi ko nasabi, i-comment ninyo para ma-share natin sa ating mga subscribers na mga manonood. Okay, so far yun lamang ang nakikita kong problema mo, at kung hindi pa rin ay mag-follow up question ka. Okay, yung mga tanong ninyong iba ay please kumpletuhin ninyo ang inyong mga tanong para masagot natin ng tama. Okay, so yun lamang muna. At babasahin ko lamang yung ating mga community guidelines. Ito yung ating community spotlight. Weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Ang nangunguna ngayon ay si Ranunyuan. Okay, si Ranunyuan ay may 100 plus na engagement. Ang sumunod ay si Hansel Evangelista. Okay, shout out kay Hansel Evangelista, 96 ang kanyang engagement. Ang sumunod ay si Lorenzo Lindres, medyo umangat, 44. At ang sumunod ay si Brian Boots Pido, 30 ang engagement. At si alias Baby din ang engagement. Okay, shout out kay Ranyuan, shout out kay Hansel Evangelista, at sa inyong mga kasamahan sa One Gun Pilipinas, Bulacan Chapter. Marami tayong subscribers dyan. Again din kay Lorenzo Lindres, kay Brian Boots, at kay alias Baby. Okay, so mag-comment lamang kayo at mag-share ng ating mga videos, paki-like para kayo ay mapasama dyan sa mga community spotlight natin. Yan yung ating mga aktibong mga subscribers. At yan lamang ang nilagay ng YouTube. Pinapalitan naman niya, nirarandom. Kaya next time mapapasama rin kayo dyan. Okay, maraming salamat sa inyo sa maganda ninyong comment, sa mga pag-share, pag-like. Sana dumami pa yung ating mga subscribers ng pag lumago pa yung ating YouTube channel. Marami pa tayong matutulungan ng mga bata. Okay? God bless us all. Thank you very much.